Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Wala daw plano ang ating gobyerno. Ito naman ay papakita natin. Isa-isayin natin kung totoo bang walang plano ang gobyerno. Ito pa, Ayan, si Pangulong Duterte nagbigay ng 5 billion. Okay, magbibigay ng 5 billion sa mga OFW. Okay? Ito lang ang gusto kong sabihin dito. Kasi may nababasa na naman akong OFW ng mga organisasyon. Kesyo wala daw silang natatanggap. Ulitin ho natin, hindi naman ho kasi lahat makakatanggap. So may mga 5-10 lang na hindi makatanggap, o kung sino man yung hindi makatanggap, sigurado na ako pag nag-ingay yan, wala na. Siguradong sasabihin na naman nila, ay wala kaming natanggap. Sandali ho, yung 5 billion na yan, baka kasi akala ho ng mga OFW, hindi ko pinupunay yung mga OFW, baka akala ho yung 5 billion, ilang million ba ang OFW? Kunwari, sabihin na natin 2 million, kunwari. 5 billion divided by 2 million. Ito matatanggap namin. Hindi ho ganyan yan. Tandaan ninyo, okay? Saan gagamitin yan? Pag repatriate. Ibig sabihin, pag mga papa-uwiin dito, binabayaran yan. Mula hotel, mula eroplano, binabayaran ng gobyerno yan. Malaking ginagastos, pati pagkain, milyon ang ginagastos niyan per day. So hindi ibig sabihin niya, baka akala, sigurado ako, feeling ko, ito na naman ang ng mga dilawan dyan . Tingnan nyo na, 5 billion pero may naramdaman ba kayo? Dapat 5 billion divided by how many million OFWs? Ano to? Paghahatian? Ganon? Hati-hati tayo, hati-hati. Hindi yung ganyan yan. Siyempre, gastos ho yan sa bawat ahensya ng gobyerno na nag-aalaga sa mga OFW. Diba napakita ko na nung ilang araw sa inyo ng mga comments ng mga kababayan natin, ng mga OFW, sinasabi nila mismo, talagang naramdaman nila, inalagaan sila ng OWA, pinakain sila, hotel nila, Conrad Conrad Hotel, Shala. Naubos na ba yung mga mumurahing hotel? Talagang sa Conrad, chinekin yung iba. Diba, ganun kamamahal yan. Ano kala nyo, libre yun? Libreng pinapabigay sa gobyerno yan? Siyempre, pinababayaran ng Conrad Hotel yan sa gobyerno. Kinakalaban lahat kapag mali ang bunga ng puno mula sa so may plano talaga ang gobyerno. Ito pa, yan. Tingnan nyo MECQ or not, the DFA carry out its daily repatriation with utmost regards to safety of our overseas Filipino. Today, the DFA welcome our OFW from Bahrain. Pinauwi yan, Bahrain. Ito namang susunod. Para lang, mali. Ito pa susunod. Yan. Ito naman, with DFA sustained repatriation effort mula sa UAE. Additional flight from UAE which brought over 500 na OFW. Libre yan libre. Okay, ito pa susunod. Ito naman, ongoing repatriation overseas Filipinos from Kuwait continue this August as more than 300 of our kababayan will fly home with this chartered. Ibig sabihin ng chartered, talagang nirenta niyan yung buong para lang iuwi sila. Ano kala nyo? 1,000 pesos lang isang bayad sa eroplano? Ano yun? Kaya sana yung mga OFW po din natin, wag ko kayong baka iniisip nyo kagad tong 5 billion. Ay naku, kailangan may matanggap kaming pera dyan. Hindi ganyan yan. Pareho priority yan. Siyempre inuuna mga eroplanong kailangan na pampauwi. Na pina-priority yung magte-test sa kanila, hotel sa kanila, sasakyan papunta sa hotel. Alam niyo, ang dami yun lang logistics nito. Hindi ho ito biro-biro. MB, salamat sa $10 para by pangtalbos ng kamote. Shoutout naman kay Jamie at happy birthday kay Josh ng Mukiltio, Washington. Oy, Glenn Alcosin, salamat sa $20. Ay, Sebanan ba, nakakonfuse ang balita dyan sa Pinas para sa aming OFW. Kung wala ka, good to see you. Glenn, alam mo, marami yung nagsasabing ganyang klaseng comment na natutuwa ako kasi kesyo, di ba sinasabi nga daw nila,
pagka nakinig sila ng balita sa Twitter o sa kahit saan man, nalilito sila kasi iba-iba yung mga pinipresenta doon. Marami yung talagang fake news, lalo na ng mga mainstream media. Bakit to? Anong mainstream media? Hindi naman sa sinasadya nila. Yung iba sinasadya talaga nila. Mga gago talaga yung mga yan eh. Pero yung iba, hindi lang nila ine-emphasize yung mga good news. Kasi mas gusto nila yung pangit. Gusto nila yung nagugutom ang tao, pila ang tao. Tingnan mo. Nung una, nireklamo nila pumipila sa mga nahihirapan, ang tagal-tagal daw. Pumipila, pagkuha ng ayuda. Ginawa ng paraan ng gobyerno. Inassign sa mga remittance center. Kaya lang yung remittance center, syempre naman, kailangan din nila ng trabaho. Hindi pwede nilang lahat na lang doon kukunin sa kanila. So nag-alat lang sila ng 100. I think yun yung napanood ko sa news eh. So itong na mga angle naman ng balita, keso lalong humirap, pumila. Ngayon nga, pwede na nga pinapadala na nga through GCash. Ano pa? Nagbibigay na ng ATM. Yan yung mga bagay na hindi ine-emphasize. Oo, nilabas ng isang balita, isang beses lang, para mailabas lang nila. Para masabing na ilabas. Tapos, ano na mga susunod-sunod na balita? Sunod-sunod na balita, pumipila daw yung mga kababayan natin, non-stop daw sa pagpila, ganito. Sandali, talaga namang napakarami niyan. Paano nyo gustong gawin? Paano nyo gustong gawin ng magbigay ng pera sa mga kababayan natin? Walang pila. Ganon na lang. Oops, nandiyan na yung pera. Ang dami niyan. Limitado naman. Una-una, limitado nga ang DSWD ng mga tao. Ayaw na nga nila, di ba, magpatulong sa LGU dahil yung mga LGU tinutulonggis yung mga pera. So nilagay na nila sa mga remittance center. Natural, may pila pa rin. Siyempre, remittance center. Ako nga minsan nag-remit ako eh. Ha? Pila pa rin eh. Talagang may pila. Kailangan mong pumila pa din. Ano, irereklamo pa rin may pila? Lahat na lang ireklamo ninyo. Okay. Una sa lahat, okay? Paalala lang. Hindi ito yung dating sinasabi ko. Okay? Para maliwanag lang ha. Baka mamaya sabihin nyo na naman yan yung binabanatan ko dati. Hindi yan yun. Okay? Pero sino itong nagpapanggap na DDS influencer na nangihingi ng pera sa mga followers niya? Ito yung naiinis ako eh. Ito sa talagang pinaka-naiinis ako. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ko to banatan tong hinayupak na ito. Nakakuha ko ng mga ebidensya eh. Pasensya na ha. Pero ikaw, kilala mo ka. Kilala mo ikaw kung sino kang hinayupak ka. Nagpipretend ka na Duterte supporter kang hinayupak ka pero nanghihingi ka ng pera. Bumebenga ka na sa akin. Ulitin ko ha, hindi ito yung dati. Hindi ito yung dati ha. Ulitin ko, hindi ito yung dati. Bago ito. Ang gimmick nito, kung hindi may sakit siya, uuwi siya sa kanilang probinsya o kaya may pinag-uutangan siya. Tapos ang mga kinikikilan niya yung mga opisyal. Ina mo ka, hayop ka, nakita ko mga text mo. Sinasabi ko sa'yo, konti na lang bebenga ka sa akin. Pinawarningan na kita, tumigil ka na ngayon para hindi ka mapahiya. Ulitin ko, hindi nga ito yung dati ha. Ito'y bago itong influencer. Sinasabi ko sa'yo ha, ulitin ko sa'yong hinayupa ka. Itigil mo yung ginagawa mo dahil nakakasira ka sa mga tunay na Duterte supporter. Hindi kahit kailanman nang ihingi ang Duterte influencer. Baka sabihin mo ito mga to nagbibigayan, yan. Gusto nila magbigay. Part yan ng YouTube eh. Part yan ng sa pagkita sa YouTube. Pero kahit sa kanino sa kanila, tanong ninyo, wala ho akong hiningan dyan kahit sino. JR Zobal, salamat sa $5. Kasi busit na busit ako dyan eh. Busit na busit ako. Kaya nga ayoko lumabas. Alam nyo, sa totoo lang miss na miss ko na ho kayo. Pero ayoko talagang lumabas itong 2 araw. Kasi ayoko yung dating na may sakit ako, maawa kayo. Maawa kayo. Magbigay kayo. Ganun. Tanginan yan. Sorry pero busit ako dyan eh. Alam nyo kung bakit? God can provide. Always remember that seek first His kingdom and all these things shall be provided to you. Una muna yung purpose mo. Ha?
Ulitin ko, hindi nga yung dati, paulit-ulit naman kayo. Eto, bakit ko to binibring up? Hindi para siraan ha. Binibring up ko ito. Bring up ba? O tama. Binibring up ko ito para warningan siya. Alam ko na yung gimmick mo, hinayupa ka. Nakita ko yung mga message mo sa mga opisyal. Kung hindi ka titigil, pangangalanan kita. Kasi nakakasira ka eh. Isipin na naman ng mga dilawan ang hihingi at mga Magpakatotoo tayo. Galit tayo sa korupsyon eh. Pero bakit tayo nagiging korap? Ang influencer ka pa lang, nagiging korap ka na. Paano pag naging opisyal ka? Zobal, salamat. Greetings from Sacramento, California. Ay pala sa lovely wife ko. I'm your avid fan. Miss your life. Kaya mga kaibigan, ha? Ulitin ko sa mga nakikinig, ha? Hindi pa man tayo marami. Ha? Kahit sinong influencer na nanghingi sa inyo, screen cap nyo. Pero, huwag lang naman yung may pangalan ng Facebook, hindi naman nakakapag-comment ang Facebook sa group chat ha. Yung katarantaduhang ganon, wag ganon. Pero dapat to walang ganyan. Dapat ang pagsiserbisyo. Sabi ko nga sa inyo, yung pagsiserbisyo sa social media, dapat to ingat tayo. Wag ho tayong tumulad sa mga mainstream media. Paano ho natin yan? We have to check ourselves. Tayo mga influencer. Puta kung ganyan ka, sabi ko sa'yo, winawarningan na kita. Ngayon pa lang, itigil mo na yan. Pag nakarinig pa ako ng bagong balita tungkol sa'yo, sabi ko sa'yo, wala akong pakialam kung sino ka. Tatamaan ka talaga sa akin, babanggitin kita dito. At kayo mga kababayan, please lang ha, wala dapat nanghihingi sa inyo. Kung ako manghingi sa inyo, ibulatlat ninyo. Ha? Sabi ko sa inyo, dahil wala dapat nanghihingi. Kung kusa magbigay, walang problema. Yan, tulad niyan, may nag-tip, JJ Kojima, walang humingi sa amin. Walang humingi sa amin. Kami mga kusa nagbibigay. Nice to see you, Banabay. Nag-aalala kami sa iyo. Ay, walang problema. Tayo ay patuloy na malakas. Ha? Okay. So, yun po ang ating hindi ko na lang, wala na comment. Wala akong intensyon na ngayon pahiyain siya. At wala akong intensyon na mahulaan nyo siya ngayon, okay? Ang intensyon ko lang, makarating sa kanya to at winawarningan ko siya. Dahil pag yan, tumuloy-tuloy yan, nakakahiya ka, opisyal yung mga kinikikilan mo, punyeta kang hinayupa ka. Kapal ng mukha mo. Huwag kang ganyan, sinasabi ko sa'yo. Wala dapat ganyan ha. Okay. O ito na, sumilan na natin. Ito muna. May oras tayo, 43 minutes lang ha. Dapat titigil na tayo. Magagalit na si Randel Bunagan yan. Sabi niya, limitahan mo lang kasi para hindi ka masyadong ikain. Si Boy Hika si Banat Hika naman. Ano ba yan? Okay.